Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ikalabing-4 sa buwan ng Pebrero taong 2026. At sa ulo ng mga balita, Kasalang Bayan 2026 matagumpay na naidaos bilang bahagi ng Gloria Town Fiesta. Mass blood donation drive isinagawa ng PhilHealth bilang bahagi ng kanilang ika-31 anibersaryo. At lakbay-aral para sa mga anak ng PDL isinagawa ng Calapan City District Jail. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, opisyal lang isinagawa ang turnover ng kabuuang 22,000 budded calamansi seedling sa mga benepisyaryong samahan ng magsasaka sa lungsod ng Calapan bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa sektor ng agrikultura. Opisyal na isinagawa ang turnover ng kabuuang 22,000 budded calamansi seedlings sa mga benepisyaryong samahan na magsasaka sa lungsod ng Calapan bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa sektor ng agrikultura. Sa kabuuang bilang 13,000 punla ay pinagkaloob sa Barangay Kamansihan Vegetable Growers Association habang 9,000 punla naman ang tinanggap ng Patas Farmers Association. Layunin ng pamamahaging ito na mapalakas ang produksyon ng kalamansi sa lungsod at madagdagan ang mapagkakitaan ng mga lokal na magsasaka. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Department of Agriculture Mimaropa sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program, katuwang ang City Agriculture Office at ang City Government ng Calapan. Ito ay isang programa ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapalago ng mga high value crops tulad ng kalamansi upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at mapaunlad ang lokal na industriya ng agrikultura. Ayon sa mga opisyal, ang pamamahagi ng mga budded seedlings ay mahalaga upang masiguro ang mas mataas sa kalidad ng bunga at mas maagang pamumunga kumpara sa karaniwang pagtatanim mula sa buto. Inaasahan na sa pamamagitan ng proyektong ito ay mas mapapalakas ang produksyon ng kalamansi sa mga nabanggit na barangay at makatutulong ito sa pag-angat ng kabuhayan ng mga kasaping magsasaka. Dumalo sa aktibidad sina City Administrator Angel Navarro, Congressman Arnan Panaligan at mga kinatawan opisyales sa mga konsernadong ahensya at samahan sa lungsod ng Calapan. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga benepisyaryong magsasaka sa patuloy na suporta ng pamahalaan ng akong pag-iibayuhin ang pagtatanim at pangangalaga sa mga punla upang maging matagumpay ang proyekto. Ang inisyatibong ito ay patuloy na matibay na ugnayan ng nasyonal at lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng mas masigla at produktibong sektor ng agrikultura sa lungsod ng Calapan. Bilang bahagi ng programa na Kalinga sa Anak ng PDL, matagumpay na naisagawa ang lakbay-aral para sa mga anak ng PDL na nagbigay sa mga bata ng makabuluhang pagkakataon upang matuto, ma-explore at maranasan ang malasakit na lampas sa silid-aralan. Ito ay sa pamamagitan ni Jail Officer 3 Cristel G. Ugay, Chief Community Relations Service Unit, at ni Jail Officer 2 Jacqueline L. Gaco, Welfare and Development Officer ng Calapan City District Jail. Bilang bahagi ng programa na Kalinga sa Anak ng PDL, matagumpay na isagawa ang lakbay-aral para sa mga anak ng PDL na nagbigay sa mga bata na makabulugang pagkakataon upang matuto, mag-explore at maranasan ang malasakit na lampas sa silid-aralan. Ito ay sa pamamagitan ni Jail Officer 3 Cristel Ugay, Chief Community Relations Service Unit, at ni Jail Officer 2 Jacqueline Gaco, Welfare and Development Officer ng Calapan City District Jail.
Bago isinagawa ang aktibidad, maayos ang nakipag-ugnayan ng mga tagapagpatupad sa mga guro at mga kalahok upang matiyak ang maayos na implementasyon at pagsunod sa kanilang responsibilidad sa paaralan. Ang kolaborasyong ito ay nagpapakita ng sama-samang pangako ng mga guro, magulang at tagapagpatupad ng programa sa pagsuporta sa edukasyon at kabuang kapakanan ng mga bata. Isa sa mga tampok na bahagi ng aktibidad ay ang edukasyonal na pagbisita sa Oriental Mindoro Heritage Museum, kung saan natutunan ng mga bata ang mayamang kasaysayan, kultura at pamana ng lalawigan. Ang paglilibot sa museo ay nagpalalim ng kanilang pagpapahalaga sa lokal na kasaysayan at nagbigay ng pagmamalaki sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga Mindoreño. Matapos ang pagbisita sa museo, nagtungo ang grupo sa isang fast food chain kung saan nagkaroon ng sabayang pagkain ng mga bata. Ang simpleng pagtitipong ito ay nagbigay kasiyahan, kaligayahan at pagkakataon sa mas malapit na ugnayan na lalong nagpatingkad ng karanasan sa bawat isa. Ang aktibidad ay naging matagumpay dahil na rin sa gabay at patnubay ng Acting District Jail Warden ng Calapan City District Jail na si Jail Senior Inspector Rodante Cayabyab at si Jail Chief Superintendent Clarence Mayangao, Regional Director ng BJMP Mimaropa. Samantala, ika-6 ng Pebrero isinagawa ang Rescue Team Refresher Course on Crash Vehicle Extrication na pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Department sa pamumuno ni City DRRM Officer Dennis Escosora. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang lungsod na mapanatili ang kahandaan at kasanayan ng mga emergency responders sa pagtugon sa iba't ibang uri ng aksidente sa lansangan. Ika-6 ng Pebrero ay isinagawa ang Rescue Team Refresher Course on Crash Vehicle Extraction na pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Department sa pamumuno ni City DRRM Officer Dennis Escosora. Ang aktibidad ay bahagi ng pagsisikap ng pamananunsod na mapanatili ang kahandaan at kasanayan ng mga emergency responders sa pagtugon sa iba't ibang uri ng aksidente sa lansangan. Layunin na naturang pagsasanay na muling paigtingin at i-update ang kaalaman ng mga responders sa tamang pamamaraan ng pagtugon sa mga insidenteng may kinalaman sa vehicular accidents, partikular ang mga sitwasyong may mga individual na naipit o na-trap sa loob ng sasakyan. Kabilang sa mga tinalakay at isinagawa sa refresher course ang wastong paggamit ng mga kagamitan at personal protective equipment, mga hakbang sa extraction of injured persons, tamang koordinasyon sa rescue operations at mga practical exercises upang mas lalo pang mapaigting ang kahusayan at kumpiyansa ng mga responders sa aktwal na operasyon. Matapos ang nasabing pagsasanay, inaasahang mas handa at mas may sapat na kakayahan ng mga rescue teams ng lungsod sa pagresponde sa mga emerhensiya, lalo na sa mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga sasakyan. Sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng mga first responders, makakaasaan nila ang mamamayan ng lungsod ng Calapan sa mas mabilis, ligtas at epesyenteng pagtungod sa oras na sakuna at aksidente. Kasabay ng pagdiriwang ng National Health Insurance Month, ginugunita ng PhilHealth ang ika-31 anibersaryo nito ngayong buwan ng Pebrero. Lubos ang pasasalamat ng ahensya sa mga miyembro at mga katuwang nito sa patuloy na suporta at pakikiisa sa selebrasyon na may temang Kayakap ang Pilipino sa Kalusugang Sigurado. Kasabay ng pagdiriwang ng National Health Insurance Month, ginugunita ng PhilHealth ang kanilang ika-31 anibersaryo ngayong buwan ng Pebrero. Lubos ang pasasalamat ng ahensya sa mga miyembro at mga katuwang nito sa patuloy na suporta at pakikiisa sa selebrasyon na may temang Kayakap ang Pilipino sa Kalusugang Sigurado. Sa pagdiriwang, binigyan diin ng PhilHealth ang mga programa at reforma na patuloy na ipinatutupad sa ilalim ng Universal Healthcare o UHC Law na naglalayong mas mapalawak ang saklaw ng benepisyo at mabawasan ang gastusing medikal ng mga miyembro at kanilang mga benepisyaryo. Kabilang na dito ang Yakap at Gamot Program. Dahil isinusulong po ngayon ng PhilHealth yung ating PhilHealth Yakap at PhilHealth Gamot. Yung PhilHealth Yakap po, ito po yung dating konsulta natin, PhilHealth Konsulta. Outpatient benefit package po siya na maaaring ma-avail ng bawat miyembro kasama po ang kanilang mga qualified dependents.
Sa PhilHealth Yakap po kasi, ito po yung sinatawag nating Yaman ng Kalusugan Program. May limitation po kasi doon sa ating konsulta before. So ngayon, mas tiningnan ano ba talaga ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga miyembro. So sa PhilHealth Yakap, maliban po doon sa konsultasyon ng doktor, meron pong kasamang 13 laboratories at saka po 21 medicines na nakalista po yun na maaaring mapakinabangan ng ating mga miyembro. Bahagi ng selebrasyon ng kanilang anibersaryo, magsasagawa na sa sabing ahensya ng bloodletting, katuwang ang kanilang mga partner organizations at agencies. Ganun rin ang isang araw na makabuluhang programa sa darating na ika-13 ng Pebrero. Tayo po sa February 13 dahil ang 14 po ay Sabado. Sa February 13 po tayo ay may kaunting programa. Maaaring meron po tayong question and answer portion dyan po sa ating ground floor, sa frontline natin, na kung saan maaari pong magtanong ang mga walk-in members po natin para po sa lahat ng programang meron ang PhilHealth, kayo po ay hinihikayat namin na pumunta at magtanong or di kaya ay sumali sa mga kaunting pakulo na meron po. May mga kaunting paraffle din po tayo sa ating mga miyembro na pupunta at kaunting pamerienda para po doon sa ating mga kababayan na nandito po. So, amin po kayong iniimbitahan na sana po'y sumaglit kayo. Sa mga nakadamit ng pula, akin na pong sinabi, kasi po ay Valentine, so sa mga nakadamit ng pula o di kaya ay mga couples na paparito po sa amin, maaaring kayo ay may matanggap na something mula po sa aking mga kasama dito sa opisina dahil sila po ay naghahanda para sa araw po na yun. So February 13 po ang aming magiging pinaka-program dahil nga po ang ating February 14 ay Sabado. Ayon sa PhilHealth, ang anibersaryo ay hindi lamang pagdiriwang ng mga nakalipas sa tagumpay, kundi isang paalala ng patuloy na responsibilidad ng ahensya na tiyakin ang pantay-pantay na akses ng bawat Pilipino sa serbisyong medikal, lalo na ang mga kabilang sa mahihirap at vulnerableng sektor ng lipunan. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Gloria Oriental Mindoro matagumpay na naidaos noong ika-12 ng Pebrero 2026 sa Punzalan Gymnasium ang Kasalan ng Bayan 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Gloria Town Fiesta na nagbigay daan sa mga magkasintahang nagnanais gawing ganap at legal ang kanilang pagsasama sa harap ng batas at komunidad.
Matagumpay na naidaos noong 12 ng Pebrero 2026 sa Punsalan Gymnasium ang Kasalambayan 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Gloria Town Fiesta na nagbigay daan sa mga magkasintahang nagnanais gawing ganap at legal ang kanilang pagsasama sa harap ng batas at komunidad. Ang seremonya pinanguna ng solemnizing officer na si Mayor Teresita O ang katuwang ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pakikipagtulungan ng Municipal Civil Registrar Office sa pamamagitan ng maayos sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan, naging organisado at makabuluhan na idaos sa naturang aktibidad na layong palakasin ang pundasyon ng pamilya bilang pangunahing unit ng lipunan. Binigyan diin ng mga opisyal ang kahalagahan ng pagpaparehistro ng kasal upang matiyak ang legal na karapatan at benepisyo ng mag-asawa at kanilang mga magiging anak. Bahagi rin ng programa ang pagbibigay ng mga kinakailangang dokumento at gabay kaugnay ng civil registration upang maging ganap ang kanilang katayuan bilang mag-asawa. Dumalo rin sa okasyon sina Lenny Rio Florido, Regional Director ng Philippine Statistics Authority PSA Mimaropa at Sherlyn Romero Cantos, Chief Statistical Specialist ng PSA Oriental Mindoro na nagpahayag ng suporta sa advokasya ng wastong pagpaparehistro ng mahalagang pangyayari sa buhay ng bawat mamamayan, kabilang na dito ang kasal. Sa mensahe ng mga opisyal, binigyang halaga ang papel ng pamilya sa pagpapaunlad ng komunidad at tinikayat ang mga bagong mag-asawa na panatilihin ang pagmamahala, respeto at pananagutan sa isa't isa. Ang kasalambayan ay hindi lamang pagdiriwang ng pag-ibig kundi simbolo rin ng panibagong yugto ng pag-asa at pagkakaisa para sa mas matatag at nakinabukasan. Sa kabuuan ng Kasalambayan 2026 ay nagsilbing makabuluhang bahagi ng Gloria Town Fiesta na hindi lamang naghatid ng kasiyahan kundi nagpatibay rin ng adikain ng pamahalaan lokal na suportahan ang bawat pamilyang bumubuo sa bayan ng Gloria. Samantala, bahagi pa rin ng pagdiriwang na ika-31 anibersaryo ng PhilHealth, ika-11 ng Pebrero, nagsagawa ng blood mass donation drive ang PhilHealth Oriental Mindoro Office, katuwang ang United Architect of the Philippines Oriental Mindoro Chapter at ang Philippine Red Cross Mindoro Oriental Chapter. Bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng PhilHealth, ika-11 ng Pebrero, nagsagawa ng mass blood donation drive ang PhilHealth Oriental Mindoro Office, katuwang ang United Architect of the Philippines Oriental Mindoro Chapter at ang Philippine Red Cross Mindoro Oriental Chapter. Ayon kay Architect Charlon Valbuena, masaya silang naging katuwang ang PhilHealth sa pagbibigay serbisyo sa mamamayan sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ay nakatutulong nila silang matugunan ang pangangailangan nito sa lalawigan. But hopefully, meron pa rin po kami mga madalang invite. Actually, yung pong aming list was yung last list nasa 20 na I think yung aming pong list. So sana makarating po lahat yun. At again, sabi nga po ni Ma'am Nelly, we are looking forward sa mga susunod pong taon. Say mga for the next 20-50 years. Na makasama pa rin, makapartner po namin ng UAP, especially po ang Red Cross po sa pagdatok para si pong event. So maraming salamat. Kahit makailang beses na nagsasagawa ng bloodletting activity, base pa rin sa tala, kapos pa rin ang imbak ng dugo sa lalawigan. Ito ang pahayag ni Philippine Red Cross Mindoro Chapter Administrator Guada Fede Leon na patuloy na hinihikayat ang publiko na magbigay ng kanilang dugo para sa mga nangangailangan. Laking tulong po nito. Sa totoo lang po, last December hanggang ngayon po, may shortage po tayo ng blood. So ang ginagawa namin, nagdo-donor recall kami, pero talagang despite of yung aming massive campaign for blood donation, shortage pa rin po ang Oriental Mindoro. So ang dami-dami pong nangangailangan. Ngayon po kahit sana maka-raise tayo ng 31. Pasasalamat naman na ipinaabot na mensahe ni PhilHealth Chief Social Insurance Officer Maria Neresa Reganid sa lahat na nakiisa at nag-alin ng dugo sa nasabing aktibidad. Aniya, bahagi ito ng kanilang layunin na maging katuwang ng bawat isang Pilipino sa maayos at ligtas na kalusugan. Ang ating pong activity, kasama po ang ating architects from Oriental Mindoro. And of course, sana po ay mas marami tayong makuha ngayong araw na ito. Dahil ang ating pong goal ay sana makatulong
para po doon sa talagang nangangailangan. Ano po? Ang PhilHealth po ay laging open at bukas para po sa mga activities katulad nito dahil part of our service is talagang ang ating pong pagiging civil servants ay kailangan may kasama corporate social responsibility. So again, maraming salamat at sa mga anak ko na talagang naghahanap para dito. Maraming salamat din sa ating admin team, sa aking mga job orders. Maraming salamat. Thank you at sana po ay umapaw sana po ang ating mga dugo ngayong araw na ito. Maraming salamat sa partner natin for PhilHealth. Talagang kami ay hindi sinusubuan ni Kuya. Ano po? Ang Mass Blood Donation Drive ay isa lamang sa mga makabuluhang programa ng PhilHealth para sa kanilang 31 anibersaryo na binigyan tema na Kayakap ang PhilHealth sa kalusugang sigurado. Matapos ang aktibidad, nakalikob ang ahensya ng 31 bag ng dugo na malaking ambag na nila sa kakulangan ng dugo at pagsagip sa buhay ng mga nangangailangan. Hindi man direktang apektado ng bagyong Basyang ang Oriental Mindoro, nagdulot naman ito ng ilang araw na pag-uulan dahil na rin sa shear line na nagbunsod naman ng pagbaha sa maraming lugar sa lalawigan. Hindi man direktang apektado ng bagyong Basyang ang Oriental Mindoro, nagdulot naman ito ng ilang araw na pag-uulan dahil na rin sa shear line na nagbunsod ng pagbaha sa maraming lugar sa lalawigan. Batay sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may higit sa 40 barangay ang naitalang nakaranas ng pagbaha. Kabilang na dito ang 6 na barangay sa lungsod ng Calapan, 15 sa Nauhan, 3 sa Baco, 8 sa bayan ng Victoria, 5 sa Socorro at 5 barangay rin sa bayan ng Pola. Ayon pa rin sa tala, mahigit rin sa 1,000 pamilya ang inilikas sa mga binuksang evacuation centers. Nagdulot rin ang mga baha ng pagkaantala ng biyahe sa Nautical Highway, partikular sa bahagi ng Mabini sa Victoria, Adria Luna at Pinagsabangan 2 sa Nauhan, Panggalaan at Bukayaw sa lungsod ng Calapan. Ilang paaralan sa ilang bayan rin ang nagsuspinde ng kanilang klase habang ang ilang sasakyan ng pamahalaan ay nagbigay serbisyo sa mga stranded na mag-aaral at residente. Patuloy ang pagmamonitor ng PDRRMO, ganun rin ng mga DRRMO sa iba't ibang bayan sa kalagayan ng mga kailugan dahil na rin sa patuloy na nararanasang sama ng panahon at patuloy na buhos ng ulan. Bukod sa weather system na nararanasan ng lalawigan, isinisisi rin ng ilang mamamayan ang mga palpak na flood control projects at ang pagkakaantala ng ilang proyekto na nabinbin matapos ang pagsisiwalat ng anomalya sa mga proyekto. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto kong makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
Ibibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Isinagawang theoretical driving course o TDC nakaraang 7 at 8 ng Pebrero sa Calapan City Plaza Pavilion sa pangangasiwa ng Land Transportation Office, Calapan District sa pamumuno ni LTO Calapan District Chief Merwin Kitaib. Ang aktibidad ay inisyatiba ng Association of Responsible E-Vehicle Owners, Calapan City. Isinagawa ang Theoretical Driving Course o TDC nakaraang 7 ng Pebrero at 8 sa Calapan City Plaza Pavilion sa pangangasiwa ng Land Transportation Office LTO Calapan District sa pamumuno ni LTO Calapan District Chief Merwin Kitain. Ang aktibidad ay inisyatiba ng Association of Responsible E-Vehicle Owners o AREVO Calapan City sa pangunguna ni Dr. Christian Alberto bilang bahagi ng advokasya at samahan na isulong ang responsableng paggamit ng kalsada ng mga gumagamit ng e-vehicles. Umabot sa halos 200 katao ang lumahok sa 2 araw na pagsasanay na karamihan ay mga miyembro ng RAVO. Matapos ang serye ng mga lektura at talakayan hinggil sa mga batayang alituntunin sa pagmamaneho, batas trapiko at kaligtasan sa kalsada, nabigyan ng student permit ang lahat ng mga dumalo. Bagamat sa kasulukuyan ay hindi pa itinatakda ng LTO na maging mandatory ang pagkakaroon ng driver's license para sa mga gumagamit ng e-vehicles, binabuti ng RAVO na ihanda na ang kanilang mga miyembro sa pamamagitan ng formal na pagsasanay. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng mga e-vehicle users sa tamang asal at wastong pakikibahagi sa kalsada upang maiwasan ang aksidente at mapanatiling kaayusan at kaligtasan ng lahat ng motorista at pedestrian. Ayon kay Dr. Christian Alberto, Pangulo ng RAVO, Calapan City, mahalaga ang hakbang na ito upang maihanda ang mga miyembro sa responsableng paggamit ng kalsada. Samantala, pinasalamatan naman ni LTO Calapan District Chief Merwin Kitain ang inisyatibang ito sa pagsusulong ng kaligtasan sa lansangan. Aniya, malaking tulong ang ganitong mga programa upang mas mapalakas ang disiplina sa kalsada at maitaguyod ang kultura ng road safety, lalo na sa mga patuloy na pagdami ng mga gumagamit ng e-vehicles. Unang-una, pinost ko to bago pa man mabuo ang array. Sa CR, ang detalye ng inyong sasakyan. So, meron po din dyan nakalagay engine chassis, kung anong plate number, kung anong file number. Yung file number po at plate number, yan po ay unique. Although hindi So, naman hindi pwedeng may kapareha kayo. Kayo in preparation na rin. Kasi pag may kapareha kayo yan, malaking problema. License ang mga user. At So, sabi po dito, liability of the registered owner. The registered owner of a motor vehicle is directly and primarily responsible for the consequences of the operation of the vehicle, regardless of who the actual owner might be. So, halimbawa po, naman ay napapatunay nakabili ako ng sasakyan. Isang karapat-dapat to gumamit ng mga sasakyan na Hindi ko ipinatransfer. So, next, Section 11, additional fees, any changes on certificate of registration or driver's license requires additional fees, otherwise known as miscellaneous taxation. So, kung halimbawa po, transfer, change body, yung mga permit na sinasabi, so may mga additional fees po yun sa LTO. Halimbawa kayo, magla-license kayo, sa license nyo ay may mali, halimbawa ay mali ang birthday, may mali sa pangalan or ano. So, paano namin nakikita? Pagdating ng February ng ikatlong taon, babalik kayo sa LTO for additional fee para maging valid yung pinaka-registration nyo mula March hanggang August. Doon sa natitira, At ang isa pa siguro sir, kahit hindi pa nire-require, mas mabuti ho na yung mga e-bike user po natin ay may alam na rin po sa mga traffic rules. May alam talaga isang tao lalo na pagdating sa kalsada. Dahil ang pinag-usapan natin ito yung road safety. So yun po ang naisahihin itong ating section. Malaking bagay yun. Pag alam naman natin yun, talagang sobrang dami na ng aksidente. Siguro, Paano po ba? in this kind of May event tanong na po? ginagawa namin,
maleles Sige po, huwag mahihiyang magtanong. Marami pong salamat. Okay, thank you, sir. Ikawalo ng Pebrero na mataan sa lalawigan si Ferdinand de la Merced. Si Merced ay isang Filipino hiker at social media personality na mas kilala bilang Philippine Looper. Sa kanyang pagbisita sa bayan ng Rojas, ilan sa mga residente ang nagboluntaryong magbuhat ng kanyang backpack at ilang kagamitan. Ikawalo ng Pebrero na mataan na sa lalawigan si Ferdinand de la Merced. Si Merced ay isang Filipino hiker at social media personality na mas kilala bilang Philippine Looper. Kilala siya dahil sa kanyang independent journey kung saan naglalakad siya sa buong Pilipinas mula Batanes hanggang Hulon na may layuning makapagtala ng record bilang unang taong makalalakbay sa lahat ng 82 probinsya ng bansa sa pamamagitan ng paglalakad lamang. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang kanyang paglalakbay nakaraang January 2, 2025 sa Luneta Park sa Manila at patuloy niya nilalakad ang mahahabang distansya araw-araw. Bit-bit ang backpack at maliit na Philippine flag. Nakaraang ika-9 ng Pebrero, nakitang naglalakad si De La Merced sa bayan ng Rojas. Mapapansin ng ilang residente dito na nakasunod. May ilang nag-volunteer na bitbitin ang kanyang backpack at ilang pang kagamitan habang ang ilan ay nagpakuha pa ng litrato. Ayon sa mga ulat at post sa social media, si De La Merced ay mainit na sinalubong sa ilang lugar sa Mindoro, kabilang ang Occidental at Oriental, habang ipinagpapatuloy ang kanyang mahaba at matibay na lakad sa mga lalawigan. Habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakad, patuloy ring sinusubaybayan ng mga netizens at lokal na komunidad ang kanyang ruta na umabot na sa Mindoro at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sa ibang balita, mula sa simpleng puhunan ng 5 kaban ng bigas, si Miss Leonila H. Flores, may-ari ng LH Flores Store sa Nauhan Oriental, Mindoro, ay naging huwarang negosyante at kauna-unahang bidang manininda sa lalawigan. Kilalanin natin siya sa ulat na ito. Mula sa simpleng puhunan na 5 kabang bigas, si Miss Leonila Flores, may-ari ng LH Flores Store sa Nauhan, Oriental, Mindoro, ay naging huwarang negosyante at kauna-unahang bidang manininda sa lalawigan. Dating OFW sa Italy, umuwi siya noong 2005 na may pangarap na magkaroon ng sariling kabuhayan kahit walang formal na kaalaman sa negosyo. Sa kabila ng mga hamon tulad ng kakulangan sa customer, limitadong kaalaman, pagkasira ng pwesto dahil sa bagyo at epekto ng pandemya, patuloy niyang pinatatag ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng sipag, malasakit sa customer at patas na kalakalan. Malaki naging papel ng suporta mula sa DTI Oriental Mindoro at Negosyo Center Nauhan, kabilang ang pagsasanay sa business continuity and resiliency planning, tulong pinansyal mula sa SB Corporation at programa ng DSWD. Bukod sa negosyo, kilala rin si Ms. Flores sa kanyang pagtulong sa komunidad at simbahan dahil sa kanyang dedikasyon sa mahusay na serbisyo at paggalang sa karapatan ng mga mamimili. Ginawa rin siya nakaraang October 2023 bilang bidang manininda at tumanggap ng mga espesyal na parangal para sa Fair Trade Compliance at Best Customer Relations. Pinatunayan lamang ng kanyang kwento na ang tagumpay sa negosyo ay nakabatay hindi lamang sa sipag kundi sa malasakit sa customer, pananampalataya at tamang suporta. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing inspirasyon sa kapwa manininda at MSMEs. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.